Aprilia SR GT200 Racing Replica. Isang Italian brand na adventure scooter at ngayon ay available na nga sa Philippine market. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga taglay nitong katangian. Una sa lahat, napakaganda talaga ni ate ay ng adventure scooter na ito. At sino ba naman ang hindi mapapalingon kapag ganito kaganda ang nakikita mo? Ikaw ang binibining nais ko. At kapag maganda, panigurado, madami ang nagkakagusto. Malay mo, magustuhan mo rin ang adventure scooter na ito. At kung ang pag-uusapan naman po natin ay physical appearance, mabangis din po ang dating ng adventure scooter na ito. Dito sa gitna, nagkaroon po siya rito ng additional lights at parang nagkaroon naman po siya ng dalawang pangil dito po sa harapan in matte black color. At ito pong kanyang headlight ay mahaba na patulis. Mayroon naman po itong split na daytime running light dito po sa bandang gilid. At habang aking tinititigan, ito pong kanyang main light, very attractive din talaga dahil sharp yung mga edges. May partition sa gitna, mayroon naman po itong high beam and low beam. At dito po sa middle, may nakalagay po rito na Aprilia, yung kanyang brand name in red color na decal. At nagkaroon ng touch ng carbon dito sa bandang itaas. At eye-catchy naman po itong kanyang decal dito sa gilid dahil may lining po ito na blue, red, green, white, tsaka red. Actually mga ka-LM, yung green, white, red na yan ay sumisimbolo sa flag ng Italia dahil ito nga pong adventure scooter na ito ay Italian brand. Dito naman po sa kanyang side profile, very muscular din yung kanyang dating. May nakalagay naman po rito na SRGT Replica. Yan naman po yung kanyang model name. At dito po sa bandang gitna, may lining po rito na red decal, red tsaka blue. At ang kagandahan po nito ay may built-in na po itong protector o ito pong kanyang crash guard. Sa bandang ibaba, may red color na decal, may nakalagay na A, which is yan naman po yung Aprilia, yung kanyang brand name. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Glossy black yung color. At mayroon naman po itong single rotor disc brake na naka-flower design, along with 2-pot caliper na matte black. At ang kagandahan niya, na-equip na po ito ng ABS. Also known as anti-lock braking system. Naka-single channel po ito mga ka-LM, dito lang po siya sa harapan. Ang advantage naman po nito pagdating sa mga sudden stop ay hindi po maglalak yung ating mga preno. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay ng smooth na braking power. Glossy black naman po itong kanyang cast wheel at may lining naman po na decal sa gilid. At mayroon naman po itong sukat ng gulong dito sa harapan na 110 by 80-14. At naka-carbon finish naman po itong kanyang front fender. At may nakalagay naman po rito na B-Eraser. So ibig sabihin po ay talagang mabilis ito pong kanilang adventure scooter. At mayroon naman po itong integrated na windshield, glossy black color. Medyo may kataasan na rin po itong kanyang windshield. Ang kagandahan po nito ay nakakapag-reduce po ito ng patig pagdating po sa mga high-speed RPM. At dito na rin po nakaposisyon itong kanyang mga turn signals, mahaba na patulis. Very visible po ito kasi nga po nandirito sa itaas. At ang kagandahan niyan ay LED na po lahat ng kanyang ginagamit pagdating po sa kanyang mga lighting system. At pag-usapan naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad na rin po nitong kanyang digital display. Meron naman po itong 2-button selector dito po sa bandang ibaba. At ito naman pong kanyang manubela is napaka-flawless tignan dahil nga po ito ay naka-naked handlebar. Naka-glossy black finish naman po siya at silver color naman po sa bandang gitna at may nakalagay naman po rito na Aprilia. At dito naman po sa kaliwa ang kanyang mga button selector ay mayroon po itong high beam and low beam, passing light, may idling stop system, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila mayroon po ritong additional button, sumunod is ang kanyang engine kill switch at ang kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. I'm not sure mga ka-LM kung ito po ay optional dahil dito po sa bandang ibaba ay may button selector po dito na may logo ng lock. So maaari po sigurong mechanical key or di kaya keyless. At dito naman po sa kanyang mechanical key ignition ay included na rin po rito yung lock at yung kanya pong seat and fuel opener. At dito naman po sa kaliwa located itong kanyang side pocket. Medyo maluwag na rin mga ka-LM. Pwede po kayong maglagay rito ng mobile phones or gloves. At ang kagandahan niya na equip na rin po ito ng integrated na USB charging port. Maglalagay na lang po kayo rito ng USB cable ay pwede na po kayo agad mag-recharge ng inyong dalang mga mobile phones or gadgets.
At very convenient naman po itong kanyang fuel tip dahil located po ito sa gitna. Hindi mo na po kailangang bumaba sa pagkakaupo sa scooter kapag ikaw po ay magpapagas, kaya less hassle-free na rin. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 9 liters. At malapad na rin po itong kanyang pillion board. Mayroon naman po itong rubber cover on top. At mayroon po itong footrest extension na kung saan ay pwede po nating i-stretch ang ating mga paa pag nangangalay pagdating sa mga malalayong biyahe. At dito naman po sa gitna may naka-emboss na part, may deep lines, may naka-carbon finish at sharp yung edges. May nakalagay naman po rito na white color na decal na Aprilia. At dito po pala under the pillion board, may nakalagay po rito na decal na green, white, red, which is sumisimbolo naman po ito sa flag ng Italia. At ito pong kanyang side stand, ang kagandahan nito ay meron na po itong engine cut-off switch na kung saan pag naka-engage po ito ay hindi po mag-o-operate or tatakbo ang scooter. Maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng naka-engage na side stand. At glossy black color naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Pag ating in-engage para po siyang shark spin. Pag ating binalik halos hindi po siya halata dahil mayroon po siyang dedicated slot. At dito naman po sa kanyang side profile, matte black finish, meron naman pong nakalagay rito na 200 along with red and blue decals. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 174 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 13 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 16.5 Nm at 7,000 RPM. Napakalakas na rin ng kanyang engine design mga ka-LM. Maaasahan po natin ito pagdating po sa mga akyatan. At malapad din po itong kanyang upuan. Mayroon naman po itong two-tone color combination na gray at matte black. Yung pagkakatahi matibay. At malambot po itong kanyang upuan. Very comfortable sakyan. Naka-M-shape naman po itong kanyang integrated na grab bar. Ang kagandahan niyan, makapal at matibay. Solid straight line ang pagkakadesign nitong kanyang taillight. Medyo may kaliitan nga lang. Pero ang kagandahan naman po niyan ay included na po rito sa kanyang taillight assembly. Ito pong kanyang turn signals. Hindi po siya kagaya ng ibang ADB na nakapop up na pwede pong mabali kapag inyong naisagi sa mga matitigas na bagay. At ang kagandahan po nito ay separated po itong carbon finish na kanyang rear fender. Naahawig po yung design nito dun sa mga classic big bike. Mayroon naman po ritong added reflector light sa gilid. At pag atin pong sinilip itong naka-emboss na part na to dito sa gitna, ito po yung kanyang plate light. May added reflector lights ulit sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. At ang kagandahan niyan mga ka-LM ay adjustable. Pwede po nating i-control o i-adjust ang kanyang bouncing performance. Depende po sa tigas o lambot na gusto nyo, depende sa road condition. At mayroon na din po itong built-in na tire hugger para po maiwasan na matalsikan ng putik yung ibang parts ng ating motorcycle. At ang kanyang rear braking system ay equipped with single rotor disc brake na rounded shape along with single pot caliper. At may sukat naman po ang kanyang gulong dito sa likuran na 130 by 70-13. Makapal na rin po itong kanyang rear wheel. Ang advantage po nito kapag makapal po yung inyong likurang gulong ay nakakapagbigay po ito ng added stability in any road condition. At pormado na rin po pala itong kanyang stock pipe. Hindi na po tayo magtataka na premium din po yung presyo ng adventure scooter na ito. At ang brand name po pala nitong kanyang pipe ay Zard. Kung hindi po ako nagkakamali, kung hindi po ito stainless is alloy po ito, silver color. At matte black naman po na nakakarbon itong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At naka-honeycomb design naman po itong kanyang matte black color na radiator cover. At ito po ay equipped with liquid cooling system. Maaasahan natin mga ka-LM, pwede po nating ibaba dito maghapon magdamag sa biyahe. Lalong-lalo na kapag mahilig po kayong mag-long rides. At mayroon naman po itong seat height na 799mm. At ang presyo po ng Aprilia SR GT200 replica ay nagkakahalaga po ng 268,000 pesos.